I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos tungkol dito sa award na ipinagkaloob kay Digong. Ayan po yun, IBAP Golden Pillar of Law Award. Really good R. Duterte, ayan. In grateful recognition of 50 years of distinguished and dedicated service in the legal profession, upholding the ideals of justice, integrity, and the rules of law, whether in private practice or public service, your unwavering commitment, sabi dito, your unwavering commitment and invaluable contributions stand as a pillar of inspiration to the legal community, given this 15th day of September 2025 by the 27 Board of Governors. Ayan, nakapirma dyan mga kababayan. Ayan, So, dahil dito sa award na ito, mayroong isang retired judge, pangalan niya Minardo Paredes. Sabi dito mga beso, sabi po ng Daily Tribune, retired Judge Minardo Paredes returned his IBP Golden Pillar of Law Award and protest after learning former President Duterte received it too. Ayan, binalik ang kanya award. Well, anyway, dito tayo mag-concentrate. Kasi ito, IBP Golden Pillar Awards, pinagkaloob kay Digong. 'Di ba, abogado naman siya, no? Kanya lang, mga kababayan, marami po ang disagree. 'Di ba? Bakit nga ba bibigyan ng award si Digong na hindi naman po maganda ang kanyang mga na-achieve, no? Tulad ngayon, nakakulong siya. Bakit po siya nakakulong? Crime against humanity. Ibig sabihin, pumapatay siya ng tao through hitman. Pero kung panoorin nyo ang interview ni Mr. Las Cañas, masasabi nyo, si Duterte ay talagang mamamatay tao siya talaga. As in, even di Matubato, sabi ni Matubato ay pumapatay ako ng tao 24 years kasi utos ni Mayor. You see, para sa akin in my own opinion, hindi ako abogado guys, pero sa aking kapalagayan, bakit mo kailangan bibigyan ng isang award ang isang kriminal na tao? 'Di ba? Parang nakakahiya sa mga lawyers kasi lawyer siya. Isa po siyang pumapatay talaga. 'Di ba? Parang hindi maganda ang dating. Very unfair naman doon sa mga namatay sa EJK. Biro nyo 'yun. Sila hindi po sila nakakuha ng due process. Samantalang si Digong, bibigyan mo ng award na siya mismo ang mastermind. Diba? Parang unfair sa mga EJK victims yun Walang due process. Hindi ginagamit ni Digong ang pagkaabogado niya. Basta ka lang parang pumatay na lang parang tao. Ay, hindi. Basta ka na lang pumatay parang aso, gano'n na lang. Sa kalye. Ang guys, very unfair yun. Hindi po maganda yung gano'n Bibigyan mo ng award yung isang abogado na alam mo naman yung kanyang mga pinaggagawa, libo-libo ang namatay nung panahon niya, nung mayor pa siya, tapos bibigyan mo ng award, parang napaka-unfair naman ganun. So, para sa akin, disagree ako. Buti nga siya may due process dumadaan sa proseso. Ang paghuli sa kanya, hanggang pagpakulong sa kanya, may due process. Samantalang yung manamatay sa EJK, walang due process. Supposed to be, alam niya yun kasi abogado siya. Bakit mo kailangan pang bigyan ng award na ganyan? Di ba? Parang napakaano naman yun. Parang walang respeto sa sa mga ibang abogado. Samantalang yung ibang abogado, bibigyan mo sila ng award. Napakaganda yung kanilang mga background, may na-achieve sila. Di ba? Si Digong naging pangulo, tingnan mo naman ang pinagagawa niya.
nagiging masalimuot. Nandyan yung pugo, puro illegal na sugal. Grabe. Sa war on drugs siya. Jesus Maria Joseph Santa Clara. Hindi talaga maganda sa paningin ng mga ibang tao. Siyempre sa mga DDS maganda. Pero sa totoo lang, parang napaka-unfair naman yan mga best. Sa mga matitinong abogado na walang bahid na pagpatay ng tao. 'Di ba? Mga abogado, ang galing ng kanilang mga performance, yung na-achieve nila sa buhay, malinis sila. 'Di ba? Pero si Digong, ay nako, para sa akin lang ito, dahil diyan nag-disagree at nananawagan si dating retired Associate Justice Carpio. Pakinggan niyo ito mga best. Kayo, anong komento nyo dito? Agree ba kayo o disagree? Well, kanya-kanya tayong opinion, but siyempre, para sa akin lang yun. Itong panawagan ni dating retired Associate Justice ng Supreme Court na si Mr. Carpio. Eto na. Sabi dito mga kababayan, basahin po natin para kompleto, detalyado. Kayo, tanungin ko kayo, nararapat ba nabibigyan ng award si Digong sa kabila ng lahat na nangyayari sa bansang Pilipinas? Sabi po dito ng Unite Pinas, hinimok ang IBP na bawiin ang Golden Pillars of Law Award na iginawad kay dating Pangulong Duterte. Nanawagan si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa Integrated Bar of the Philippines, na bawiin ang Golden Pillar of Law Awards na ibinigay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Carpio, hindi karapat-dapat si Duterte na nasabing parangal dahil siya ay nasasangkot sa kasong mass murder at kasalukuyang kinakasuhan sa International Criminal Court, which is ang ICC. Diba tama yung sinabi ko? Diba? Paano mo bibigyan ng isang award ang isang tao na kung saan mga Pilipino, brutal ang pagkamatay sa EJK? Sabi ko nga, ulitin ko, no due process Paano sasabihin na bibigyan ng award? Okay lang sana kung maganda ang kanyang record. Walang problema. Hindi mo ki-questionin yan Sasabihin mo itong Pangulo na ito deserve na bibigyan ng IBP Award or Pillar Award kasi sa kanyang galing ng pamumuno at bilang abogado na din. Di ba? Dapat maganda yung track record mo. Maganda yung background ng pagkatao mo. Maganda yung pamumuno mo. Kaso hindi, mga kababayan Bakit kaya nakulong si Digong? Dahil sa kinasasangkutan niya. Hindi ako fans ni Mr. Carpio, pero sang-ayon ako sa sinasabi niya. No? Tuloy, sabi dito, ayon sa kanyang petisyon, si Duterte umano ang utak sa madugong kampanya kontra illegal na droga na kumitil sa libo-libong buhay. Karamihan ay mahihirap at walang kalaban-laban na pinaslang na walang due process o justisya. You see? Tama yung sinabi natin. Hindi ako abogado, pero nanonood tayo, nakikinig tayo sa mga experting mga lawyers, mga retired justice, mga kababayan. Diba? Napaka-unfair naman yun. No? Napaka-unfair. Nabibigyan mo ng award ang isang taong kriminal. Wow. Parang hindi ako abogado, pero hindi ako sang-ayon. Okay lang sana kung maganda ang kanyang pamumuno, ang track record ni Digong. Walang problema, mga bes. Sang-ayon ako. Kaso hindi Dagdag pa ni Carpio, mismong si Duterte ay umamin na pambansang television at sa pagdinig na Senado at Kamara na siya ang nag-utos sa pagpatay sa mga pinaghihinalang sangkot sa droga. Yes! Totoo po yun. Senado, Quadcom. Sabi niya nga pumapatay siya ng tao. Guys, napaka-unfair naman itong IBF na may ito. Bakit ganyan kayo? Samantalang nanindigan ng IBF na ang nasabing parangal ay hindi politika kundi isang pagkilala. Ibinatay sa mga tinakdang pamantayan ng IBF of National Office. Ay nako. Well, wala tayong magagawa. Yan ang pananaw nila Pero kung susuriin mo ng husto mga kababayan, hindi talaga karapat-dapat si Digong. Sa totoo lang. Ayan Antonio Carpio urged IBF to withdraw Pillar of Law Awards given to Duterte. Agay. Today, October 10, 2025. So, dahil dyan, mga bes, ako, masasabi ko na
hindi rin ako sang-ayon. Ako, hindi naman ako lawyers, ako, para sa akin naman, wag na natin isali ang politika dito. Kung talagang susuriin at busisiin mo, sa totoo lang, dapat naman yung maganda ang track record ng isang pinuno. 'Di ba? Aba, pangit naman tingnan at very unfair naman sa mga namatay. 'Di ba? Ako parang naman 'yun? Parang hindi maganda tingnan. Bibigyan mo ng award ng isang kriminal. Kaloka. 'Di ba? Even the hitman ni Digong, kinakanta siya kahit si Garma, Matu-Batu, Las Cañas, Asierto, dami pa. Tapos ganun-ganun na lang. Ay, grabe. Antindi. So, yun mga kababayan, kayo po, anong komento niya? Ako, yan ang aking komento Kanya-kanya tayo. Siyempre, mga DDS, against, no? Sa panawagan ni Mr. Carpio. Pero, wala tayong magawa Ganyan talaga sila Baka naman pro Duterte yung nagbigay. Who knows? So, di ba? Ang reason ng IBF, yun ang reason ng IBF Hindi daw sa politika, sa pagkikilala, binatay. Ang tanong, ano ba ang legacy na iniwan ni Digong? Wala naman siyang legacy, kundi yung EJK. Hindi mo matatawag legacy yung iba. No, hindi. As in, hindi. Kung ang legacy niya sa pandemic ay na-survive. No, hindi. Maraming namatay nung panahon na yun. At saka isa pa, ang daming issue sa pandemya. Lalo na po sa pera ng kaba ng bayan. Involved doon. Ang daming kickback, ang daming commission. Yan si Michael Yang. Nako po. Talaga, Chinese actually ang kumita nung panahon na yun 11 billion ang nawala. So, kaya nga, ang panawagan ni dating Senador Gordon na ibalik ang bubuksan uli ang issue sa Parmali. Sayang yung pera ng Pilipinas. Di ba? So, yun mga best. Yun ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Baboos!